Guys, dito ako ngayon sa river ng Barangay 5, shortcut Lucena City. Papunta naman kami ngayon ng Nabotas kay Panya Kisi. Andun si Kisi sa Nabotas, so kumuha ako ng mga kasama para pagandahin pa ang Kisi para sa ating mga mabuting mananakay. Siyempre, mga kasunod natin kailangan lagi maganda kanilang sasakyan. Kaya dito, ayun yung mga kasamahan ko. Ayan. Sila yung mga kasama ko sa Nabotas para pagandahin ang Peña Francia 15. So, ito. Dito sila. Ayan na, kasamahan ko. Shout out, shout out! Shout out! Wow! Sino ba yung shoutout mo? Shout out sa mga tropa natin dyan, taga Nabotas! Ayan. Batang Star Horse! Ayan, mga amazing. Ang mga batang Star Horse ay kinukumusta na ng mga tropa ko. Shout out! Oh, shout out kayo, shout out! Sino yung shout out nyo? Wala ko dito pa. Okay, ito ko mga kasamahan. Shout out, shout out! Sino sa shout out nyo? Ito, Joros. Pinabati ko ang lahat ng mga masisipag dyan! Saan? Saan? Masipag saan? Taga Star Horse baga o Batang Nabotas? Batang Nabotas! Ayun, mga amazing. Hintayin lang namin yung service namin papuntang Nabotas ang sasakyan ng Star Horse. So, hintayin nyo na, dadating din mamaya. Hindi naman natagalan ang aming paghihintay dito sa Barangay 5 kasi dumating na yung aming service. So, gayak na rin kami at sama-sama na kami pumasok sa loob dito para makapag-prepare din ang mga gamit namin na inihanda para sa pagbiyahe namin. At tuluyan na rin makapagpahinga habang nasa loob. At sa nagtatanong at humihingi po ng update na si Sir at User ay humihingi po siya kung kailan nagdating ng Lucena at humihingi din siya kung tungkol sa update ng ating Peña Francia 15. So Sir, yung Peña Francia 15 is medyo matatagalan pa po bago makarating ng Lucena dahil marami pa pong papalitan at pagagandahin pa ang loob dito. Kaya kalimitan po sa Peña Francia 15 o sa bago man na dumadating ay nire-repair pa po namin yung iba at yung iba naman ay nire-repair din ng mga welder, mga electrician. So kasi iba't iba pa ho ang kahawak ng barkong Peña Francia 15 kasi meron hong pagkakataon na hindi nagugustuhan ng ating boss na ang gawa sa Korea ay pinapalitan ito at kasi meron pa naman hong dinadagdagan na third deck kasi second deck lang ho ang nakaprogram dati sa Peña Francia 15. Kaya sir, maraming salamat sa pag-update mo dito sa aking content and syempre shoutout din sa iyo. Ingat ka and God bless. At yun, ito ang mga kasamahan ko. Kanina masasaya. Ngayon naman mga nahihilo na, mga di sanay sa biyahe. At yung iba sumuka na. Kaya sila, dito sila ngayon nakahilata na. Medyo hilong-hilo na talaga dahil sa kahabaan ng biyahe. Ilang oras din ang biyahe namin. So dito pa lang kami ngayon sa expressway, then pasok pa lang kami sa loob. Kaya ang aking mga kasamahan ay hindi nakapag-buo namin.
At yun mga kamesi, nakarating na kami dito sa Nabotas. So iba namin mga kasamahan ay naghihintay na rin dito sa Nabotas dahil ihatid kami sa tugboat. Sasakay kami para ihatid sa Peña Presya 15. At syempre daladala na namin ang aming mga materyales para dalhin doon. Yaron! Tayo, nakikita mo yun? Oo. Yakpas pa tayo nun. Ay, Jojo! Jojo, kumain ka na naman eh. Bakit di ka nakakain? Parang lalo na ito kain. Sukal ng sukal sa mga sasakyan. Ngayon, tugboat naman. Suka rin ako dito. Wala ako ito sa loob dyan, lahat eh. Nalasa mo, ano to? Wala namang problema pag suka. At tubig ang babagsakan. Pag suka, kasama ka na. Ang kasarapan talaga sa biyahe mga ka-amazing ay yung sama-sama. So may mga kasamahan ka na masasayahan ka dahil sa may mga jokes sila, may kanya-kanya ng mga patawa. So marami ka may encounter pagka ganito ang samahan. At nabakompleto na kami sa loob ng tugboat. So prepare naman, bumiyahe na ang aming sinasakyan ng tugboat papunta naman sa Peña Presya 15. So hindi naman kalayuan ang Peña Presya 15 dahil ilang minuto lang ando na kami sa Peña Presya 15. Kaya habang nandito kami, binabaybay namin itong lugar na to. So makikita nyo dito, kasama ko yung aking mga ka-workers, then higit sa lahat ang aking superintendent na si Ricardo Rico Hermoso na siya ang nagka-handle sa amin. So siya yung nagsusupervise. Pagka-supervise niya sa akin, isusupervise ko naman sa iba. So hindi na ako mahihirapan mag-adjust kung ano man ang magiging problema ng kise at kung ano man ang mga pwedeng gawin. Mga possible lang mga amazing ang ating pwedeng gawin sa Peña Presya 15 na paano ito mapaganda. So dito na kami ngayon sa Peña Presya 15. So dito ito nakaangkurahe. Then dito ang entrance sa likod na kasi nasa floating siya, wala siya sa tabi. Kaya dito muna kami dumaan para makapasok sa loob nito. Remind ko lang po mga ka-amazing, ako po ay isa sa magpapaganda ng kise. Ibig ko sabihin po, ang mga paint nito, mga lettering, mga name, so yung mga logo ay yun po ang hawak ko. Iba pa po yung nagwe-welding, nagpa-power tooling, at yung iba naman ay nagre-repair ng mga kisa, may mga karpintero, mga electrician. So yung lahat po sila ay may kanya-kanya na destination or position mga ka-amazing. At ito na mga ka-amazing, andito na tayo sa loob ng Peña Presya 15. So yung mga kasamahan ay nagre-record ng pangalan. So habang nagre-record sila ay pinasyalan ko rin itong ilalim. Kasi andito po mga ka-amazing ang engine room. So yung ibang mga nagko-comment, nagtatanong kung about dito sa engine room. So andito po tayo ngayon. Kasi nilip ko ang engine room, pinayagan naman ako ng aking mga CO. So binidyo ko na rito, sinama ko to sa content. So makikita natin dito, maayos naman po ang engine room nito, maganda. Kaso nga lang, talagang medyo maingay dahil nasa ilalim tayo ng barko. And syempre, makikita rin nyo rin dito ang mga panel board. So hindi ko lang mabasa nito kasi lang puro sa sulat Korea ang mga nakalagay dito. Kaya hindi ko alam kung ano ang mga pamamara dito. At saka syempre, higit sa lahat, iba naman yung mga chief engineer dito. Sila nakakaalam. So ako, iba naman po ang linya ko dito sa gising ito kasi ang program sa akin dito pagandahin ng mga pintura. So pagagandahin lang po natin yan.
amazing, medyo may kahabaan ng Peña Francia 15. Pero yung kalapatan namin ito is tamang-tama lang mga kamesing. Marami pa rin sasakay na mga sasakyan na iba't ibang uri o laki ng sasakyan ay pwede pa naman dito. So, ang binabase ko na sa inyo mga kamesing, huwag niyo po sanang asahan na ang Peña Francia 15 ay sobrang laki o sinlaki ng iba pang mga malalaking barko ng Star Horse. Kung babasehan lang ho ninyo, ang laki ho nito ay para 5 or 6 ng Star Horse Shipping Lines. So, kung yung iba ho darating na Star Horse 16, siguro po ay medyo malaki ang darating na 16. So, hintayin na lang ho natin kung ano man ang darating na barko ng Star Horse. Kasi hindi ko rin ho masabi kung gaano kalaki ang darating na 16. So, malalaman na lang ho natin yan kung anong laki niya. I-update ko po kayo pagdating ng Star Horse 16. Makikita natin dito sa second deck mga ka-amazing na iba't iba na. May mga VIP room and reclining. So yung mga kisame naman dito sa loob nito, medyo binabaklas yung iba kasi sinusuotan nito ng wire. Nilalagyan ng bagong ilaw. Kaya tulad ng sinabi ko mga ka-amazing, pinagaganda talaga ang 15. Iba't iba ang ilalagay dito sa loob nito. Dito naman sa itaas, sa third deck, dito mga ka-amazing, talaga malaki ang gawain kasi ito ang dinagdagan ng isa pang deck kasi nung ito ay galing pang Korea, ito ay second deck pa lang. So naglagay uli ng isa pang deck para merong sakyan ng mga pasahero, merong maayos na pahingahan. So dito rin po mga kamising ilalagay ang kantin para hindi na rin nahihirapan ng mga pasahero na maghanap ng kantin o lalayo pa. So dito naman sa labas ng third deck, meron naman dito, ito yung pinakaunahan ng ibabaw ng pilot. Kung paano ito naman gagawin itong mga gawain dito sa 15. Ipakikita ko rin po sa inyo kung paano ito umpisahan at hanggang sa matapos. Kaya update lang kayo mga amazing, and syempre ingat kayo sa inyong mga ginagawa sa loob ng pamamahay o nasa labas naman kayo. At salamat sa pagsubaybay nyo sa aking content.